Sabi niya, malinggod. Salamat sa tumbuhin nga Diyos. So, di ko maglanga, no? So, I believe, salamatan ko na tumbuhin nga Diyos nga nanapod ko sa inyong tubangan. Kay tungod aning mga butangan ni, nagapalig-un sa atong pagtuo sa tumbuhin nga Diyos. Nagan matagagian ka mga pagsulay, balatian. I believe ka na tanan, programa sa Diyos, di ginato na ang pwede babagan. Kaya tanan mo, agi yun ana. And kabalo ko kita makagawa sana. And naragi kadaugan sa tumatag kinabuhi. Even sa akong pamilya, agi ko may kasakit. But praise be to God, God will heal tagapag-usakan nato. Dili sa matag-usakan nato, tanan, isiplawat si Kristo, ayuhin kita sa tumbuhin nga Diyos. And di ko maglangano, and kabaluta sa Old Testament, God is a jealous God. Kung mo basahon na sa Exodus 34:14, nag-isgid na nga, For thou shall worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, He is a jealous God. Ang ginuugod, sulusugin atong buhay nga Diyos. Kung ingon siya nga, ako simba, kay gibuhat kita sa Diyos, para siya atong simbahon. Dita mo simba sa lain. And yung nakita ninyo sa 10 commandments niya, ang duhagod niya ka commandments, ningon siya dito, you shall have no other gods before me, o you shall not make an idols. So kana pa lang, gipamatuod yun sa tumboy nga Diyos nga, dili kita mo simba sa laing Diyos o mga idols. So idalon ta mo sa King of Kings. So sa versikulo nga 2 Kings chapter 22 na siya. Before ko magsugod na ang karakter na niya si Josiah. Kung makita niyo si Josiah, ang pinaka-headings niya sa taas, ingon siya dito, Josiah, ang pagharing ni Josiah ug pag-ayo sa templo. Ngano giayo niyang templo? Mubalik ta sa 2 Kings 21. Ang tanawan sa 2 Kings 21, si Hezekiah, kabalutan sa istorya ni Hezekiah, naghangyo siya katunga time nga ginasa sa atong prophet, sa prophet Isaiah, ingon siya, kanala na yung kinabuhi, nihangyo siya nga unta, dungagan niyang kinabuhi. E nadungog yung pag-ampo, nihilak sa tumuy Diyos. Pero unsa yung gingon sa Diyos, una, ingon siya nga, set your house in order. Dapat ayuhon sa nimong panimalay. And then, katunga time ang God, si Hezekiah, nagabuhat na siya og mali nga pagsimba. So, correct sa tumbuhi nga Diyos. And I believe, ningon siya nga, iyang itong gituman, nga naman, kung wala pa ito yung gituman, dili dunggon yung pag-ampo. Gituman yung pag-ampo, gidagdagan yung 15 katuig yung kinabuhi. And then, kabaluta, giunsa niya, kung imo na basahon, di lang ako maglangan, gipangbungkag to niya yung mga gipangbuhat nga hataas nga mga kuhan, mga Diyos yung gipangbungkag. And then, namatay si Hezekiah, nipuli karon si Manase. Ang anak niya si Manase, kung imo basahon na sa 2 Kings 22, si Manase, paghari ni Manase, ingon siya, si Manase maoy napulo og duha ka tuig panuigon sa pagsugod niya sa paghari. Ug siya naghari sa kalamaan og 5 ka tuig sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Hipsa. Ug gihimo niya ang dautan sa pananaw ni Jehova, sumala sa buhat sa dalumtanan na nasud nga gigsalikway ni Jehova gikan sa tubangan sa mga anak sa Israel, kay iyang gitukod pag-usab ang mga tag-as na dapit nga gigubon ni Hezekiah nga iyang amahan, og nagtindog siya sa mga halaran alang kang balaan, og naghimo usa ka asera ingon nga gihimo ni Akab hari sa Israel, og nagsimba sa tanang mga panon sa langit, og nagnalagad kaniya. So si Manase, ang anak ni Hezekiah, iyang balik na po niya og kanang tukod tong mga Diyos. So wala siya ni sunod sa kuan sa amahan. Ni samot sinuon siya himog dautan. Kaya mong tanawan na, imong panabasahon ng 2 Kings, pag-abot na panahon, niabot na ang mga mananagna, mga espiritista, nanglusot diha ang panahon ni Manase. And then, namulong si Jehova, apan si Manase wala naminaw sa iya. Wala naminaw si Manase kay Jehova. Ang gibuhat ni Jehova, iyang gidakop si Manase sa mga kapitan, iyang gipadakop si Manase, giadto sa Babylonia, and then nakulong sa lidto, and then naabot sa pagkakuan niya, nakasakit na ron si Manase, ningon siya, nakampo siya, naghangyo siya, napaubos siya sa kagulingon. And niya, gidawat ang iyang mapag-ampo sa tumboy ni Diyos. Karon ni hangyo sa ibalik sa Babylon, sa Israel. Nabalik sa Israel, and then tanan niya gitukod ilalom sa katong sa Juda, iyang gibungkag na pod. O niya,
nagserbisyo na po siya sa kay Jehovah. Nakaingon siya, ako na lang ni-isulti sa inyo, nakaingon siya nga, si Jehovah day ang tinuod na Diyos. Kung di ano makita nga, every time nga naay mga circumstances sa ato, even sa akong sarili, di ano makita nga naay Diyos sa atong kinabuhi. Naay Diyos, dili kay ingon nga sa balatian man, sa kawaladon man, dili na kailangan mo sampit pa sa uban, naay Diyos nga moanda mo tabang sa atong kinabuhi. I believe mo na ang ni Manase na itong panahon na, and then namatay si Manase, naabot si Amon. Amon, sa last verse na, naabot si Amon, naghari siya, gidubli niya ang pagkadautan ni Manase. Anya si Amon, karon ang mga katawhan sa iyang sakop niya, gusto siya patyon. Gipatay si Amon, unya ang mga katong nagpatay kay Amon, gipamatay po sa mga tao sa Israel. Karon dili nako naabot na sa 2 Kings 22 Josiah. Tanaw na to nakuha nako nga nabasa na ko ni iba and something na ay nakita nako kay Josiah ang ingon sa headings niya, iyang gibalik ang templo. Ayon niya ang templo. Unsa din na kay Josiah. And then kung basahon sa verse 1 hangtod sa 3, paghari ni Josiah, si Josiah may 8 ka tuig, 8 years old, nga panuigon o pagsugod niya sa paghari. Ug siya naghari katluan og 1 ka tuig sa Jerusalem. Ug ngalan sa iyang inahan mao si Eldida, ang anak nga babae ni Eldida nga si Baskot, ug gibuhat niya ang matarong sa mata ni Jehovah ug nagalakat siya sa tanang dalan ni David. Klaro. Katos kay Hezekiah, kay Manase o Kaamon, ang ilang ginabuhat kadumtanan kini Jehovah. Paabot kay Josiah, nagalakad siya sa tanang dalan ni David sa iyang amahan, ug wala motipas ngadto sa kamot sa tuo ug sa wala. Ug nahitabo nga nakapulo og 8 ka tuig si Hari Josias, gipaadto sa hari si Sapaya ug anak nga lalaki si Asaya ug anak nga lalaki si Mesusalam nga eskriba ngadto sa balay ni Jehovah og nga nagaingon. Makita nimo si Josiah ning panahon ni. Wala gyud siya mi kuan siya ang amahan. Wala siya murag wala ang linyada siya dito ba. Ngano man, so imong tan-awon nagapamuhat siya sumala sa linyada sa iyang amahan nga si David. So wala nagingon dito nga kay tungod kay yung kabalo gid ta nga ang kay Josiah nagi something sing singasi na something sing kinabuhi. And then kung tan-awon nimo sa verse 8 sa kanang imo nang subayon ng verse mo na basahon. Kanang nga panahon na di ba na may natumpag ato mga halaran giayo ni Amon karon na po yung mga natumpag nga kuan, natumpag nga mga Diyos mga kuan, mga templo. Gisugo niya ang labaw sardote nga wa atong salapian sa sardote dili ihatag sa iha pero ihatag sa sardote tapos ipapanday ang mga nawala. And kani ang very interesting ano man samtang nagapanday sila ato naa sila nakita kung mong basahon sa verse 8 kani sa verse 8 2 Kings 22 verse 8 og si Hilkas nga labang sardote miingon kay sab niya og eskriba nakaplagan ko ang basahon nga kasuguan sa balay ni Jehovah ug gihatag ni Sikayas ang basahon kay Sapnin ug iyang gibasa kini. Naay gamayng basahon nga nakita atong panahon na. Naay basahon na nakita. Spoken word nga gikan kay Moses nga atong panahon na nakita ni Josiah ay sa mga sardote. Ingon siya nga ako na ipakita sa hari naay gamay nga basahon. And then gibasa niya sa hari sa verse 10 ug 11 ingon siya gibasa niya sa hari 10-11 na. Og si Sapnia, skriba, nagsugilon sa hari, nagaingon, si Kiyas nga sardote, naghatag ka na kung usa ka basahon, og kinigibasa ni Sapnia sa tubangan sa hari, og nahitebo, sa nakadungog ang hari, sa pulong sa basahon, gisuguan niya, gisuguan, iyang gigisi ang iyang mga sapot. Iyang gigisi, iyang bisti. Iyang gitanggal ang iyang bisti, iyang gihubo iyang bisti. Anong panahon? Ano man? Kung mong tanawon, wala na sayod si Josiah aning panahonan nga. Ang mga tao de sa Judah o sa Jerusalem, nagsimba sa tinuod na Diyos.
apan salamat kay nakita niyang gamay nga basahon, nakaingon siya nga mali di among pagsimba. Na ay di mali nga, na di mali ani. So murag pili ang iyang kuan nga gigisi niya siya dili ko angay nga maghari aning kaning kuan na kay mali ang akong pagdumala. Niadto siya kay prophets gisugo niya si Elka, gipaadto niya sa prophets Helda, ina unsa ang ipamulong ni Joba. Ako na ning basahon kaning nga bersikulo nga namahulong si prophetess Hulda gikan kay Jehova. Ingon siya, ug sama ingon kanila, kini mao ang gipamulong ni Jehova. Ang prophetess na ingon na, gisugo niya ang hay nga katong sabdote. Jehova nga, sulugoon kaniya, tao, nagdala kanyo dinhi kanako. Kini mao ang ingon ni Jehova. Ani karon magdala ako ug ako sa kadautan ni ining dapita ug sa pumuluyo diha. Sumala sa tanan nga pulong sa basahon na nabasa sa hari sa Juda, tungod kay ilang gibiyaan ako ug nagsunog sila insenso aron sa laing nga Dios, mga Dios. Aron sila makahagit kanako sa kasuko uban sa tanang buhat nga ilang mga kamot. Busa ang akong kadigut-gut pasiluubon batok ni ining dapita ug kini mapalong o kini dili mapalong apan alang sa hari si Josiah sa Juda nga nagsugo kaninyo pagpangutana kay Jehova, kini mao ang iyang gisulti kaniya. Kini mao ang gipamulong ni Jehova, ang Dios sa Israel, mahitungod sa pulong sa imong nadungog. Tungod kay ang imong kasing-kasing malumok. Ang ikaw nagapamaubos sa imong atubangan ni Jehova ug pagdungog mo sa akong gipamulong batok nining dapita ug batok sa mga nagapuyo diha nga sila unta mahimong kamingawan ug usa ka tinggula ug gigisi mo ang imong bisti naghilak sa akong atubangan, ako usab mamati kanimo namulong si Jehova. Busa aniya karon tigumon ko kamo ngadto sa inyong mga amahan o ikaw pagkatingumon ngadto sa imong lubnganan nga kalinaw, dili makakita sa imong mga mata sa tanang pakigdaot sa akong pagadadon ni ining dapita ug ining gisugilan pag-usab ang hari. Naay gibuhat si Jehova aning panahon ani. Ningon siya nga grabe gyud ang kasuko sa ni Jehova aning panahon ani tungod sa mga pagsimba, paghalad nila sa mali nga pagsimba sa atong buhing nga Dios. Gigisi niya ang bisti pagtungod nga napaubos siya sa gaulingon nga under authority nga ingon siya nga dili ko angay nga mahimong hari kay naay dapat mahimong hari sa inyo ha. E kung imong tanawon kung sa bersikulo kanang paano verse chapter 2 Kings 23 iyang gitukod pagbalik ang templo, gitanggal niya tong mga gipanglabay niya tong mga larawan sa Diyos iyang gipanglabay, gisunog niya tanan ang mga mali nga binuhatan, iyang gibalik ang tama nga templo kay para masimba ang tama si Diyos. Nakigsaad si Josiah og iyang katawhan aning panahon na para makita ni Jehova nga ang tanang katawhan sa Juda o sa Jerusalem na pamatuod niya siya ang buhi nga Diyos. Kung imong tanawon sa imong kaugalingon, kita kanya-kanya pagsabot aning wala pa ta sa mensahe, ako mismo ang pagsagot nako nga duhay Dios, nahitulo ka Dios, nga mali di pagsimba. Abi na kog tama to. Pero salamat sa tumboy nga Dios na propeta na padayag nga naay tama nga pagsimba. Dili nimo masimba ang buhi nga Dios kung dili nimo makita ang kamatuoran. Kailangan nimo makita ang kamatuoran unsa ang tinuod na pagsimba. Kay basig mamali ka, basig mamali ako mismo, abi na kog tama na to. And ako ang gikuha ni Josiah nga, abi na kog tama na ni, pero naay gamay nga basahon na spoken word na napakita, abli na kini, napakita ka na to nga naay tinuod nga Diyos. God is a jealous God. And I believe, kita mismo, templo usab kita sa atumboy nga Diyos. Kung kaning templo ha, mapabilin kaning hugaw, dili gini paggagamiton sa atumboy nga Diyos. And I believe nga, samtang naata ning kalibutan na tanan babag nga sa pagsimba, mahimo na itong Diyos, biyai ka na. Kaya walay lain pagsimba, walay lain nga buhaton na itong pagsimba, liha lamang sa itong buhay nga Diyos. Kung mong tanawon, last quotation, ako lang ihatag sa inyo, last quotation. Ngayon siya, 1963, why cry, speak.
Ingon siya, Methodist, Lutheran, Pentecostal, what more? I'm this, that, or the another, that senses. I belong to the first church. Oh, I'm a Catholic. I'm this, that, see. You say that now, that senses. You like to say that because it's denomination, something big. Well, we got more members than any church in the world. See, but there's only one real church, and you don't do it. You are born on it. Dili nimo kailangan mahimo ka membro, but kailangan ka maborn or mamatao dito. And then, and see, you're born in it. The living God worked Himself through you to make Himself known. See, there's where God dwells in this church. God goes to church every day, lives in church. He lives in you. You're His church. You are His church. You are the tabernacle that God dwells in you. You are the church of the living God. Yourself are, if living God lives in His living being, then your action is for God. Hallelujah. Munang kani nga templo ato gini ampingan. Ato gini ampingan because kabaluta ang Dios namuyo na ni. Bibitaw nang paminta na itong madungog sa itong walis ng pastor, ang kasing-kasing isa lang kuranan. Ang kabalo ko ang napuyo na si Ginoong Jesucristo ra gyud. Wala lain. So wala ang pagduha-duha, wala ang mga doubt sa itong una-una. And I believe sa atong nagian karon, ingon pa siya, tawagan lang ko ninyo, and everything will be okay. Kabalugid ko na, and sa matagusa ka na to, every family, dagantang nagian sa kasakit, grabe ang sakit, ubo, sipon, kalintura, even ako, sa akong mga anak. And then, maginunita, mag-inampo ta, because kabalo ko, Satan will not destroy us. Dili kita mabungkag sa tumbay nga Diyos. And, nalipay ko, kay nabasa na ko ni, and nakita na ko nga, dili day mali ang ato ang ginabuhat karon. Nga makita na to nga ang tinuod na pagsimba. Ang tinuod na pagsimba, gi-introduce o gipakita sa gamayng basahon, the spoken word, gamay na sulat. Ang uban nalibog unsa ang tinuod, unsa ang tinuod na pagsimba. But praise be to God, naniya kita sa tinuod na mensahe nga nagdala ka nato ngadto sa tama nga dalan. Nga masimba lamang nimo ang Dios sa tinuod, sa espiritu ug kamatuoran. Wala lain na pagsimba na. Amen. O katulang, daghang salamat ug ako ibalik ang himaya sa tumboy nga Dios. Amen. Praise God, amen. Daghang salamat, Brother Boyet. Amen. Hallelujah.